Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. Ayun, nasa harap ko po ang isang pasyente, 49 years old, babae, at ano pong trabaho natin? Ano yung trabaho niyo mo? Sa bahay lang po, Dok. Okay, sa bahay lang na naman. Bakit senyorita kayo sa bahay? Hindi po. Yun, wag na naman ilang ang bilang housewife dahil pinaka mahirap na trabaho yan. At sinabi ko na noon, kaya nila lang ng mga housewife, yung trabaho nila, okay, bilang housewife lang kasi wala silang sahod. Kaya nila lang. Pero pinakamabigat ang trabaho, okay, ng isang housewife. Lalo pag walang kasambahay sa bahay. Yes. Ha? Walang left hand, walang right hand. Puro sariling hands. Kayod. No? Hands on. Ilan pong anak ninyo? Tatlo. Ayun. Mahirap ilang ang bilang isang housewife pag meron tatlong anak. Isang anak pa lang ang hirap na. No? Okay. Ang asawa po niyo nagtatrabaho. Driver po. Okay. Sweet lover. Sweet lang sa inyo, ha? Sana. Sana. Aba, parang nagdududa na ako. Bakit? May police blotter na ba siya sa inyo? Wala pa naman. Wala pa naman. Ang sagot lang parang alangan wala pa naman. Parang nag-expect pa di ba? Any joke lang, ha? Okay po. So, saan po kayo nakatira? Sa may Bolton. Bolton. Okay, sige. So, sa bahay kayo, no? Ano pong problema na? Ayan, may marang rashes, no? Makati po. Super. Katul kayo. Ang teacher din nila Kailan sa nag-start akin, po yan? 3 days. 3 days pa lang, which means today is Thursday. Monday. Monday nang umpisa. Okay. Paano nag-umpisa? Pagising sa umaga, nandyan na? Or after breakfast? After breakfast. Anong kinain po niyo sa breakfast? Ayun, egg. Bangus. At saka bangus. Kadalasan ng bangus, isda sa bato, hindi po nakakos ng allergy. Pero yung isda na madugo, yung pirit, tulingan, barilis, yun ang nagkakos ng allergy. Pero yung itlog, nako! Ito ata number 1 dahilan ng skin allergy. Although, hindi naman kayo nag-allergy sa itlog, di ba? Ever since? Okay? Hindi po. Hindi talaga. In fact, masarap ng itlog, no? Lalo yung itlog ng asawa mo. Hindi, joke lang, ha? hindi kayo na-allergy sa talong. Lalo yung talong ng asawa mo. Hindi rin. Hindi Mas rin. lalong hindi. Mas lalong hindi. Aba, parang parang agresibo. Joke lang. For adults lang, ha? So anyway, hindi naman ibig sabihin na pag hindi kayo na-allergy sa itlog noon, hindi kayo maka-allergy sa itlog ngayon, no? Okay? Walang walang tao dito? Walang absolute, no? Okay, pagdating sa allergy. Meaning, darating yung panahon na magkaka-allergy po tayo. Okay? Kasi ang allergy, as I've said before, is never the first encounter. Ibig sabihin, hindi porket allergy ka sa itlog, sa unang kain ka pa lang sa itlog, dapat kakati ka na. Hindi ganon. Okay? Pwede sa pangalawang kain, or pang-sampung kain, or pwede after 1 to 2 years, or after, sa kanya, after 49 years, kasi 49 years old na po siya, no? So, it's never the first encounter, ha? Okay? Kaya palagi natin narinig sa pasyente, Dok, bakit ma-allergy ako sa itlog? Hindi naman ako kumakati noon. Okay? Hindi po ganyan ang allergy, no? Okay? Pangalawa, bakit hindi yung first encounter? Bakit pwede ngayon lang ang pagiging allergy mo sa itlog? Pwede yung bagsak ang immune system ninyo. Like late matulog. Ayan. Okay? Anong oras kayo natutulog? 11. 11. Ayan. 11. Baka nag-overtime po kayo ng asawa ninyo. Hindi rin naman. Ay, hindi naman. Anong oras umuwi yung asawa ninyo? 10. 10. Ayan. Sweet pa rin sa inyo yan, ha? Okay, dapat lang. Sweet Dapat lover lang. ni Mrs. Ayun. Dapat lang daw. About tapang. Okay? Okay. So, pwede ho, dahil sa napagod si Mrs. Bakit 10 kayo natutulog?
May tindahan po. Or 11, no? Sabi niyo May 11. tindahan po. Baka mas late na kayo ngayon. Hindi po ba? Hindi naman po. Baka may extension pa ng cellphone after pagsira ng tindahan. Minsan. Okay. So, pag tumatanda ang isang tao, presume na yan ay bumabagsak na po ang immune system. Kaya mas lalong mag-ingat po tayo. Okay? So, pwede rin yung dahil sa pagtanda ng isang tao, kaya bumagsak immune system. Pero syempre, dahil rin po sa alas 11 natutulog, ayan, isa rin yan. Okay? So, ano pa bang ibang rason? Bakit ngayon lang siya allergy sa itlog? Pwede, yung kinain niya ng itlog, hindi po, kumbaga, normal or fresh na itlog. Okay? Wala po yung napansin na parang ibang lasa yung itlog. Wala naman po. Okay. Anong klaseng luto yung itlog ninyo? Scrambled egg. Scrambled egg. Ilan pong itlog ang nasama mo dyan sa pag-scramble? Apat. Apat. Kayo lang po kumain yan? Opo. Yung mga anak po ninyo, hindi po kumain? Kumain din po. Hindi po sila nag-react? Hindi po. Talaga? Okay. So, anyway, minsan hindi na natin napansin na may problema yung itlog kasi sinama na po niya yung apat na itlog no? Okay. So, after how many minutes or maybe hour or hours kumati kayo after eating yung scrambled egg po ninyo? Mga hapon na po. Hapon. Opo. So, pwede hindi dahil sa itlog. Siguro. Pwede dahil sa yung kinain niyo sa tanghali. Okay? Anong oras nangyari nag-umpisa ito sabi niyo after breakfast, kumate? O ano lang, yung may mga Ayun. So, after lang. breakfast. Opo. So, after breakfast talaga. So, kumain kayo ng itlog, scrambled egg, anong oras po? 9. 9 o'clock in the morning. Opo. Kumati kayo, anong oras? Mga 10 o'clock. Opo. After 1 hour. 11, opo. So, itlog pa rin ang sisihin natin, no? Kasi nag-umpisa na yan after, after itlog and before lunch. Okay? So, kadalasan kasi pag may konting sira yung pagkain, even before cooking, okay, dahil po ito sa nag-produce ng, ang tawag natin is histamine. Ito isang chemical substance na talagang maglabas sa pagkain. Pag medyo hindi na, kumbaga, hindi na fresh yung itlog, no? Yung histamine man, pag nalunok po natin, sama-sama sa scrambled egg, yun po ang pwede magpakati sa katawan. So anyway, first time lang po kayo ng allergy. O na-allergy na rin po kayo noon. Last year, opo. Meron din ako nito last Anong year. kinain niyo last year? Naalala po ba kayo? Pasayan. Pasayan. Ayun. So talagang nasa lahi po niyo ng food allergy. Okay. Sino po may allergy sa inyo? Ako lang po. Kayo, sa mga kapatid, wala. How about mga anak? May namana po? Wala din po. Wala? Okay. Yung tatay, nanay niyo walang allergy. Ay, sana ano ko yung tatay ko po. Anong allergy po niya? Well, meron rin. Iba, hindi rin ganito. Iba Pero rin kati pa rin sa balat. Opo. Meron ba may allergy sa ilong? Yung palaging nagbabahi, nag-sneeze sa mga anak ninyo? Wala. Palaging kumakating lalamunan? Meron bang may allergy sa baga katulad ng asthma? Wala din. Wala naman po. So, anyway, ang ating advice sa kanya is, sa ngayon po, iwas mo na yung itlog, ha? Okay? So, pwede siguro habang ginagamot natin yung allergy niya, huwag mo nang kumain ng itlog. Pwede after 7 days. Okay? Pero nandyan yung takot natin na pwede bumalik yung allergy. At remember that, ha? Okay? Pwede mas malala yung allergic reaction. To the point na papatayin kayo sa allergic reaction. Na ang tawag po natin ay, ang tawag po natin ay anaphylactic reaction. At mamamatay po tayo sa anaphylactic shock. Okay? So, kung gusto niyo balikan yung itlog after 7 days, at least na-warn na po kita, ha? Okay? Huwag mo na kayo kumain ng marami. Konti lang muna. Pero even konti lang, pwede yan mag-trigger ng yung sinasabi ko na anaphylactic reaction. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Okay? So, ang gamot po niya ay walang iba kundi, syempre, bigyan natin siya ng diphenhydramine, 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Dagdagan po natin ng konting steroid like prednisone, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At sasabihin ko ulit ito,
na kung nanood po kayo ng isang video na sinasabi na masama ang prednisone, hindi naman talaga totally masama ang prednisone for as long as ang dosage is very low at ang duration of intake is very short. So, sa kanya po, 3 times a day, that's 30 milligrams of prednisone per day. At ang estimated weight po ninyo ay mga 65 kilos po kayo. 63. 63. So, ang kaniyang maximum dose ng prednisone is about 63 milligrams. And I'll only be prescribing 30 milligrams, which is half the maximum dose. So, very safe. Ha? So, pwede siya mag-prednisone, 10 milligram tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Ha? At saka, naliligo naman po kayo, no? Okay, dapat dalawang beses, lalo pag nagsira ka ng tindahan or yan. Kailangan talaga maligo po tayo sa gabi para matanggal po yung mga alikabok, yung mga mikrobyo, okay, yung pawis, yung usok na nakatikit po sa ating katawan, no? Para pag uwi ni Mister, syempre, magiging sweet lover mo rin. Baka mamaya, maasim ang katawan mo, maalat, baka maging sweet lover ng iba yun, di ba? Okay? Maraming salamat po.